Sa kalagitnaan ng gabi, ang dalubhasang hitman na si Jason Rencio ay nagmamaneho patungo sa lokasyon ng kanyang susunod na biktima na pumarada sa labas ng pabrika ng laruan upang magmanman. Sa loob, ang sikat na tagagawa ng laruan na si Hans Morris ay nasa workshop na sinusuri ang pinakabagong produksyon ng mga laruan. Sinigurado niyang maayos ang lahat at tiningnan ang limited edition na may magandang fairy music box na tumutugtog ng nakakakalma na tono. Naakit sa diwata, dinala ito ni Hans, isinara ang pagawaan sa kanyang pag-alis. Pagkatapos ay nakarating siya sa kanyang opisina, na binuksan niya gamit ang espesyal na keycard. Doon ay tinitigan niya ang larawan ng kanyang ina, na may pirma ng pagmamahal at medyo nakakatawang mukha. Nang makita ni Jason si Hans sa kanyang opisina, naghanda siya para sa trabaho. Tinakpan niya ang magkabilang sapatos, nagsuot ng guantes, at tiniyak na may silencer sa kanyang baril. Nagsuot din siya ng maskara at sombrero para itago ang kanyang mukha. Di nagtagal ay nakarinig ng ingay ang security guard at umalis sa kanyang opisina at natagpuan ang telepono sa entrance na may mensahe na nagsasabing ito ay isang bombang sasabog na. Nang magsimula ang countdown, nagpanik ang guard at ginamit ang kanyang keycard para buksan ang pinto, pagkatapos ay kinuha niya ang telepono na nagbabalak na ihagis ito. Gayunpaman, sinurpresa siya ni Jason at mabilis siyang pinatulog gamit ang tranquilizer dart. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at pinatay ito bago ninakaw ang susi ng gwardya. Pagkatapos kunin ang dart at itago ang katawan, pumasok si Jason sa loob at tiningnan ng mga security camera, napansin ng isa pang guard na paparating. Pinatay ni Jason ang lahat ng camera gamit ang ninakaw na susi at hinarap ang isa pang guard, binaril siya ng isa pang tranquilizer. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang guard at hinawakan siya para ihagis sa sahig, hinintay hanggang sa umepekto ang pampatulog. Itinago ni Jason ang katawan at umakyat sa itaas, binuksan ang opisina ng CEO gamit ang keycard ng guard. Tumayo agad si Hans nang makita siya at halos hindi na siya nakapag-react bago siya binaril ni Jason ng ilang beses, na mabilis siyang napatay. Pagkatapos, tiningnan ni Jason ang pulso ni Hans upang matiyak na patay na siya at nakitang nabasag ang picture frame ng ina nang mahulog ang katawan, napansin ang kakaibang pirma. Nakita din niya ang music box at pinakinggan ang musika bago ito dinala. Ilang sandali pa, nasa eroplano na si Jason na pauwi. Gumamit siya ng burner phone para i-text ang taong umupa sa kanya, sinabi sa kanya na kumpirmahin ang pagkamatay ni Hans sa balita at ipadala ang pera. Nang tanungin siya ng katabi niyang pasahero kung mayroon siyang chewing gum, binuksan ni Jason ang kanyang bag para kunin ito at nagulat siya sa laruan na nagsisimula ng magmukhang katakot-takot. Naguguluhan ang pasahero sa kanyang reaksyon ngunit normal lang na ngumiti si Jason habang binibigyan siya ng gum. Makalipas ang ilang oras sa airport, nakita ni Jason sa balita na alam na ng publiko ang pagkamatay ni Hans at alam ng mga pulis na hitman ang gumawa nito. Pagkatapos ay sumakay si Jason sa escalator at natakot sa laruang sanggol na dala ng babae. Hindi siya komportable kaya kinailangan niyang umiwas ng tingin. Sa kalaunan, bumalik si Jason sa apartment building at hindi maiwasang mapansin ang isa pang laruan sa front desk na kabilang sa gawa ni Hans. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang apartment, nakita ni Jason ang laruang pato na iniwan niya sa kanyang pool na nagpakaba sa kanya kaya nagpa siyang iwanan ito sa balcony. Pagkatapos maligo, kinuha ni Jason ang fairy music box sa kanyang bag at inilagay ito sa glass cabinet kung saan niya itinatago ang alaala ng bawat taong napatay niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang computer at nakitang nakawire na ang bayad sa kanya at may isa pang trabaho na nakahanda para sa kanya sa London. Ngunit nagpa siya muna si Jason na umidlip. Kinagabihan ay nagising si Jason sa tunog ng doorbell at tiningnan niya ang security camera upang makita ang receptionist na naglapag ng pakete sa kanyang pintuan. Kinuha ito ni Jason at napansin niyang walang impormasyon sa nagpadala. Gayunpaman, napansin niya ang parehong maliit na mukha na nakita niya sa larawan ng ina ni Hans. Gamit ang kutsilyo, sinimulan ni Jason na buksan ng maingat ang pakete, nag-iingat na baka ito ay isang bitag. Matapos dahan-dahang gupitin ang papel, nagulat siya nang makita ang isang kahon ng mga laruang sundalo na kasama ang kanilang mga armas at maging ang mga sasakyan. Isinasaad sa logo ng brand na ito ay mula sa pabrika ni Hans, at mayroong sticker na nag-aanunsyo ng bonus surprise. Muli na namang gumalaw ng napakaingat, binuksan ni Jason ng kaunti ang kahon at gumamit ng flashlight upang matiyak na hindi ito bomba. Pagkatapos ay binuksan niya ng buo ang kahon at kinumpirma na ang mga ito ay isang bungkus lamang ng mga laruan. Si Jason na nalilito ay muling tumingin sa papel upang tingnan ang maliit na mukha at nanatiling naghihinala, kaya tiningnan niya ng mas malapitan ang sundalo.
Gayunpaman, wala siyang nakitang kakaiba tungkol dito, kaya ibinaba niya ito at pumunta sa kanyang bar para kumuha ng lata ng soda. Biglang nakarinig ng ingay si Jason at nakita niyang nahulog ang kahon ng laruan sa counter. Muling kinabahan, tinitigan ito ni Jason saglit bago tumingin sa kabilang side ng counter kung may anumang nangyayari. Walang kakaiba doon, kaya pinuntahan niya ulit ang kahon at laking gulat niya nang makitang wala na itong laman. Sa sandaling iyon ay gumalaw ang kurtina at nagmamadaling tumingin si Jason sa likuran, ngunit muli ay wala siyang nakita. Pagkatapos ay kusang namatay ang lampara at nang tingnan ito ni Jason, natuklasan niyang putol ang cable. Kasunod nito, nakita niyang namatay ang ilaw sa kusina. Nang lumapit siya para mag-imbestiga, naramdaman niyang may tumusok sa paa niya. Tumalon pabalik si Jason at inalis ang kakaibang bagay na tumusok sa kanya at natuklasan na ito ay laruang sandata ng hukbo. Pagkatapos ay yumuko si Jason upang tumingin sa ilalim ng mga kasangkapan at may nagpaputok sa kanya ng maliliit na bala. Agad siyang kumilos upang magtago habang hinahawakan ng maliliit na sugat na nagpapatunay na ang mga bala ay maliliit ngunit nagdudulot pa rin ng pinsala. Nang subukan niyang tumingin muling nagsimula ang pamamaril at may isang maliit na missile ang lumipad palabas at tumama sa kanyang binti ang isang pagsabog na sapat upang masunog ang kanyang pantalon at ang kanyang balat. Gumulong si Jason sa sahig upang magtago sa likod ng maliit na hagdan at nang magpatuloy ang pagbaril, nagmamadali siyang nagtago sa banyo. Pagkatapos suriin ang kanyang mga sugat sa malaking salamin, kinuha ni Jason ang mas maliit na salamin at binuksan ang pinto na sapat lamang upang sumilip. Patuloy pa rin ang putok, dahan-dahang sinisira ang lahat ng ilaw at electronics sa apartment. Ang isang missile ay tumama sa lampara at nagsimula ng maliit na apoy. Biglang huminto ang mga bala at napansin ng kalaban si Jason. Ang isa pang missile ay pinaputok at sinira ang salamin na naging sanhi upang masaktan si Jason sa basag na piraso ng salamin. Agad niyang isinara ang pinto at inalis ang mga tipak sa kanyang balat, napansin niyang mas marami na siyang sugat ngayon. Dahil ang banyong ito ay nakadikit sa kanyang kwarto, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang nightstand at kinuha ang baril na itinatago niya doon. Pagkatapos ay lumabas si Jason at nagsimulang magpaputok pabalik sa kaaway na nagtatago sa ilalim ng sopa. Patuloy siyang sinasaktan ng mga bala, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa niyang iwasan ang paparating na missile. Mabilis na tumawid sa apartment, narating ni Jason ang kanyang bar at uminom ng alak diretso sa bote bago kumuha ng isa pang nakatagong sandata. Muli siyang nagpaputok sa pagkakataong ito habang papalapit sa sopa at inalis ang iba pang kasangkapan. Nang hindi na bumabaril ang kalaban, inalis niya ang mga unan sa sopa at sinimulang barilin ito habang siya ay sumisigaw. Nang maubusan siya ng bala, kinuha niya ang kanyang naunang baril at marahas na inikot ang sopa upang makita ang kanyang kalaban, ang mga laruang sundalo mula sa kahon. Ang iba sa kanila ay patay na, ngunit ang mga nakaligtas ay muling nagsama-sama at nagtitipon ng anumang mga sasakyan o armas. Tinapakan ni Jason ang dalawa sa kanila bago muling nagpaputok ang iba, dahilan para gumanti siya ng mas maraming putok. Samantala, ang ilang mga sundalo ay nagawang makasakay sa kanilang mga helicopter na biglang lumipad at nagsimulang bumaril ng mga missile. Si Jason ay nakaiwas sa tamang oras at sinimulan ng mga missile na sirain ang kanyang bar gamit ang maliliit ngunit malalakas na pagsabog. Pagkatapos ay lumipad ang mga helicopter sa mukha at mga kamay ni Jason, sinugatan siya ng kanilang mga rotor at naging dahilan upang mabitawan niya ang baril. Mabilis itong binawi ni Jason at pinabagsak ang isa sa mga helicopter, ngunit nagbigay lamang ito sa iba ng pagkakataon upang simulan muli ang pagbaril sa kanya ng mga missile. Walang pagpipilian si Jason kundi tumakbo pabalik sa banyo. Matapos ilak ang pinto, humarap siya sa salamin at laking gulat niya nang makita kung gaano siya dumudugo. Sa nanginginig na mga kamay, hinugasan niya ang sugat at nilagyan ng alkohol, kaya napadaing siya sa sakit. Uminom din siya ng tubig para kumalma bago maingat na binalot ang kanyang kamay. Biglang tumama ang isang missile sa pinto at lumipad ang laruang helicopter. Mabilis na nag-isip si Jason at gumamit ng tuwalya upang makuha ito, pagkatapos ay itinapon niya ito sa sahig at galit na tinapakan ito. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isa pang helicopter at nagpaputok ng missile, ngunit hindi sapat ang pagsabog upang pigilan si Jason. Kinuha niya ang kanyang baril at nagpaputok, dahilan para lumipad ang helicopter palabas ng banyo. Sinigurado ni Jason na wala sa labas ng pinto ang helicopter, pagkatapos ay kinuha niya ang tuwalya at itinapon ang mga sirang laruan sa banyo bago i-flush ang mga ito. Ngayon ay ginamit niya ang tuwalya para takpan ang butas ng pinto. Nakarinig ng ingay sa loob ng inidoro, muling pina-flush ito ni Jason, gayunpaman, patuloy ang kalansing.
Hinampas niya ang takip at walang nangyari, kaya sunod ay kinuha niya ang hairdryer at itinapon din ito sa inidoro. Dahil sa short circuit ay namatay ang mga sundalo, ngunit namatay din ang ilaw sa banyo. Hindi alam kung ano ang gagawin, umupo si Jason at naghintay. Nakahanap siya ng karayom at sinulid kaya ginamit niya ang mga iyon para tahiin ang hiwa sa kanyang binti. Pagkatapos uminom ng tubig, napansin niya ang bug spray na nahulog mula sa cabinet at inilagay ito sa kanyang bulsa bilang dagdag na sandata. Sa sandaling iyon ay nakakita siya ng bagay na gumagalaw sa may pintuan at naghanda siyang bumaril, ngunit nakita niya ang isang piraso ng papel na itinulak papasok. Pagkaalis ng mga sundalo, kinuha ni Jason ang papel at natagpuan ng salitang surrender, kaya nagsulat siya ng insulto bago ipinadala ito pabalik. Pagkatapos ay ginalaw niya ang tuwalya upang tumingin sa labas at natagpuan ng mga sundalo na nagpapaputok ng kanyan. Sakto namang umiwas si Jason habang ang cannonball ay gumawa ng mas malaking butas sa pinto. Ang mga putok ay patuloy na dumarating, na sumira sa pinto hanggang sa halos wala ng kahoy na natitira. Walang pagpipilian si Jason kundi umakyat sa bintana at naglakad sa napakakipot na gilid sa itaas ng lungsod. Maingat na naglakad si Jason sa gilid at nagtago sa likod ng dingding bago lumabas ang helicopter, kaya hindi siya nakita. Pagkatapos ay nagpatuloy si Jason sa paggalaw, naglalakad ng napakabagal patungo sa isa pang bintana. Sa sandaling iyon ay natagpuan siya ng helicopter, na bumaril sa kanya ng isang beses sa mukha bago ito naubusan ng bala. Nagawa ni Jason na hindi mahulog at bumaril pabalik, naubusan din ng mga bala. Gayunpaman, ang isa ay sapat na upang pasabugin ang helicopter at bumagsak ito. Pagkaraan, patuloy na gumagalaw si Jason sa gilid ng gusali habang iniinda ang napakasakit na sugat sa kanyang tainga. Sa pamamagitan ng paghawak sa tubo, lumipat siya sa paligid ng gusali at nahulog, ngunit sa kabutihang palad ay lumapag siya sa kanyang balcony. Nagtago sa likod ng kanyang grill, sumilip siya sa loob at nakita niya ang mga sundalo na muling nagsasama-sama para gumawa ng bagong plano gamit ang kanilang huling kanyan. Sinusubukang mag-isip ng mabuti, tumingin si Jason sa grill at nakita ang pato, lighter, at extinguisher. Makalipas ang ilang segundo, lumangoy ang pato sa pool. Nilapitan ito ng mga sundalo upang mag-imbestiga na iniwan ang lugar ng pinto kaya nakapasok si Jason. Sinorpresa niya ang mga sundalo sa pamamagitan ng paggamit ng extinguisher sa kanila ngunit ang pangalawang pangkat ay lumapit sa kanya mula sa likuran, mabilis na nagpaputok at sinira ang isa sa mga display sa cabinet. Nahirapan si Jason sa lighter ngunit kalaunan ay napagana niya ito at pinagsama ito sa bug spray na lumikha ng apoy na ginamit niya para sunugin ang mga sundalo. Ang laroang truck ay bumangga sa kasangkapan at sumigaw si Jason sa kasiyahan bago niya sinunog ang iba pang mga sundalo. Nang makagawa na siya ng sapat na pinsala, kumuha siya ng kutsilyo at pinutol ang lahat ng mga sundalo sa maraming piraso. Sinaksak din niya ang isa para lang tingnan ito na nanginginig sa sakit. Biglang binaril ng mga sundalong nasa foam ang pato nang tuluyang maubos ang extinguisher. Bago pa nila mabaril si Jason, hinampas niya sila ng kanilang kahon. Sa pag-aakalang sa wakas ay tapos na, tinipon ni Jason ang lahat ng sirang laruan at pinagmasdan, ngunit wala siyang nakitang espesyal sa mga ito. Binilang niya silang lahat at tiningnan ang mga numero sa kahon upang matiyak na walang nakatakas, pagkatapos ay itinapon niya ang mga ito sa basurahan at binuksan ito para maging alikabok ang mga laruan. Pagkatapos linisin ng maayos ang kanyang mga sugat, pumunta si Jason sa kanyang pool para magpahinga. Bigla siyang nakarinig ng ingay at naramdaman niyang may sumasakit sa kamay niya. Agad siyang lumabas ng pool at tumingin sa tubig, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Medyo malalim ang hiwa sa kanyang pulso, kaya binalot ito ni Jason ng tuwalya bago kumilos para magtago sa kanyang kwarto. Doon, sinubukan niyang tahiin ang sugat, gayunpaman, nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay na hindi man lang niya maipasok ang sinulid sa karayom. Sa bandang huli, binalot na lang ni Jason ang bagong sugat at nagbihis bago lumabas. Palaging tinitingnan ang kanyang paligid, kinuha niya ang magnet na may emergency number mula sa kanyang refrigerator at nagsimulang maglakad pabalik upang umalis sa apartment nang walang umaatake. Pinindot ni Jason ang pindutan ng elevator para umalis ngunit hindi pa rin siya mapakali dahil may narinig siyang gumagalaw sa bubong. Ang ingay pagkatapos ay nagsimulang gumalaw na nagpapahiwatig na may bagay na nakapasok sa loob ng mekanismo ng elevator. Biglang may pumutok at sumabog ang panel, dahilan para mamatay ang mga ilaw at huminto ang elevator. Pagkatapos ay bumukas ang hatch sa kisame na nagpapakita ng isa pang sundalo, ito ay mas malaki at mas malakas kaysa sa iba. Nang tumalon ng sundalo sa loob,
Sinubukan ni Jason na sundan ito gamit ang kanyang maliit na flashlight, gayunpaman, masyadong itong mabilis kumilos at sinimulang hiwain ang mga binti ni Jason. Tumalon din ito at nagdagdag ng malalim na hiwa sa kanyang kabilang braso, na mabilis na tinakpan ni Jason ang kanyang sinturon upang maiwasan ang pagdurugo. Nang lumingon si Jason, nakita niyang umangil sa kanya ang sundalo mula sa panel bago ito umakyat sa hatch. Sa sandaling iyon, dalawang pagsabog ang nangyari sa ibabaw ng elevator na naging sanhi ng pagyanig nito. Si Jason na desperado ay tumalon ng ilang beses hanggang sa maabot niya ang hatch at umakyat din, na natuklasan na siya ay nakulong sa pagitan ng mga palapag. Biglang sumabog ang isa pang pagsabog sa kanyang paanan at nakita niya ang sundalo sa itaas niya na naghahanda para patayin siya. Nakita rin ni Jason ang pangalawang elevator na paparating, kaya tumalon siya sa ibabaw nito para makatakas. Habang pababa ang elevator, tumalon si Jason sa loob nito at gumawa ng masakit na paglapag. Pinindot niya ang button sa pag-aakalang ligtas siya, gayunpaman, nasundan siya ng sundalo sa pamamagitan ng pagtatago sa kanyang sapatos at ngayon ay umaakyat sa kanyang katawan. Umangil ito sa kanya at ginaya ito ni Jason bago siya sinimulang saksakin ng sundalo, kaya mabilis niya itong itinulak. Sa sandaling iyon ay dumating ang elevator sa reception at bumukas ang mga pinto, ngunit nahimatay si Jason. Lumapit ang sundalo para tapusin ang kanyang trabaho at natuklasan na nagpapanggap si Jason. Kinuha niya ang laruan at itinulak ito sa gilid kung saan malapit nang magsara ang pinto. Itinaas ng maliit na lalaki ang kanyang mga kamay para pigilan sila, ngunit wala itong sapat na lakas at nagsara pa rin ang pinto na dinurog ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay narinig ni Jason ng isang beep na ingay at tiningnang mabuti ang katawan ng laruan at natuklasan ang bomba sa bag nito. Tumawa siya sa pagkatalo bago sumabog ang bomba na nagdulot ng napakalaking pagsabog na nagpadala ng apoy sa buong lagusan. Bumalik sa apartment, lumabas ang sticker sa kahon na nagpapakita ng bonus surprise na isinulat ng ina ni Hans, isang komando at isang thermonuclear weapon. Sa cabinet, pinatugtog ng fairy ang kanyang kanta. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.